May pangtaboy po tayo dito ng ano, sawa. Yan. Karit. Parang kubra din. Si pare yung may gawa. Ito yung specialty ni pare. Paggawa ng mga sungkip sa tawag anak. Sakub, buluan. Katulad dito. Dati po, periko yung ginawa ni pare sa ating itak. Ngayon, ito naman oh. Yan. Ayos. Para panguha ng kumpay. Panguha ng napier. Tapos, para patanggal sa uhaw. Pre, yan sarap na pre. Pa? Palengke? Kapo? Ano ito? May isa din oh. Paniki? Para paghiwa ng gulay, paghiwa ng karne. Okay. Yan. Paniki daw, sabi ni pare. Uyak net. Ayun po, subukan namin si Palon na pahilain ng karosa. Kasi noong una, pag papasukin namin siya dyan, hindi siya pumasok. Tingnan niyo po mga kaprobinsya oh, yung ugali ni Palo. Yan. Idoot. Hadi, Jod. Umatras oh. Sige. Tangtangan ng balhon niya. Abante si Palo Arejo sa bunang na. Yuran niya po. Bisa. Ano ba to? Ang baba ng yugo, tao ng yugo daan. Manhon rin. Yung kanao Inis, Lin? Lin? Inis ha? Ha? Inis ito ba?
Success. Apit mo tang tango. Wah. Ano? Tuso si Palo. Ay, dalag PC dito dong, ikabaat sa kuan. Ako ako ito to. Ano kay pangalan Ba't sa- ni Palo? Yan po, okay lang siya mga kaprobinsya, basta makapasok na siya sa karosa. Pero ang problema niya, ayaw niya pumasok. Ang gagawin namin sa kanya ngayon, paguri namin siya. O, may problema radyo, basta kayo makasolve ra yun? Wala problema, basta makasolve ra. Sige. Sama luya siya. Tete. Bagay ra ba Jo? Bagay ra mo ko mo duha. Oh. Sana mo nang. Ilis len. Palit tayo ng kalabaw len. Lah, tumakbok na. Update swan ha? Layat. Tumakbo. Hindi pa siya pagod. Tamad ka pa lo. Huwag kang magtamad-tamaran lo. Kalabaw ka lang. Duha ah. Duha. Dalawang sako yung ikarga namin. Apa mo Jo? Wah. Luya. Hulog na ito. Sige, naray gwardiya. Nasaktan siya oh. Ganun talaga sa bago pa. Wala pang kalyo yung liig niya. Akala namin kanina na wala kaming magawa. Kasi ayaw niyang pumasok sa karusa. Pero dinakma namin yung mata. Tapos kami lang yung naglagay sa karosa sa kanyang liig. Kaya nahahanapan namin siya ng paraan. Nauhaw si Palo. Yan po ang napala mo Palo ha. Huwag kang magtamad-tamaran Palo. Akala ko humiga. Success yung first trip kay Palo. Kalmado na si Palo oh. Second trip pa lang. Hindi katulad kanina na minsan tumatakbo siya. Sakyan natin para mapagod si Palo at hindi na niya makalimutan yung ganitong trabaho para masanay siya ng gusto ba.
kalmado na siya oh. Hindi na nakatulog kanina na natakbo. Hindi pwede mga kababinsa pag may kalabaw tayo na lalaki tapos hindi marunong maghiga ng karosa. Kailangan na matuto siya na magtrabaho dito sa atin. Malaki yung katawan niya. Pangit naman tingnan si Palo. Pag katawan lang yung malaki tapos walang nalalaman na trabaho. Lumuhod oh. Maro-maro po jo. Sinadya po namin na hindi natin hinakot ng motor yung ating fins doon para si Palo yung magtrabaho para masanay siya. Relax na si Palo. Kung maaari sana araw-arawin namin siya sa pagpahila ng karosa. Bukas subukan na natin na pahilain siya ulit tapos sakyan lang. Wah. Wah. Ah, very good Palo. Baba muna ako lo. Very good. Yan po. Success po yung pag-train natin ngayon ni Palo. Siya yung nakahakot sa lahat nating mga fins dito. Wah. 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 Up, pik-pik ang liog. Kumot-kumuton. Yan. Palo, kumusta? Pagod siya oh. Yan po ang dapat sa iyo Palo ha. Magtrabaho. Lumosyon siya. Insa matag giteknikan mo na ako sila pero ilaha mo po kung giteknikan. Huwag kang magalit sa akin ha Palo. Daming kuto si Palo oh. Nalugod mo ng kuto na siya. Linggogo. Yan. Isprehan natin yung katawan ni Palo. Tuksain natin yung mga kuto niya. Dito oh, marami oh. Tingnan natin to bukas kung may mga kuto pa ba na nakadikit sa kanyang balahibo. Pero yung mga itlog marami pa. Kailangan dyan gupitan para matanggal yung mga itlog ng kuto. Good boy Palo, good boy. Bigyan ka namin ngayon ng masarap na pagkain na pierre or mais. Bigyan natin ng pagkain si Lemer. Tingnan natin kung katulad ba dati na hindi kumain ng napier. Yan o.
Yan lang po ang problema natin mga kaprobinsya. Pag hindi kumain yung alaga natin, kabahan tayo ng gusto. Na pag natamlay sila, nung una po yung lumalaga natin, mahirapang tumayo yung andun kasi may lagnat. Pero yung nakita namin kay Limer, iba yung senaryo niya. Hindi po siya ganyan dati sa mga nakarang araw. Inamoy-amoy lang yan yung napier na binigay natin. Naranaliitan siya sa aking karet, oh. Ibitas, naliitan sa aking karet. Nilabas niya yung mukha niya. Pag pinutol natin yung napier. Si Bitas mga kaprobinsya, nagbago yung ugali niya. Dati nang andun pa natin siya nilagay sa kabilang kulungan. Pag nakatayo tayo sa harapan niya, nanuwag agad. Tapos mailap, ayaw magpahimas. Pero ngayon, sinanay natin siya na masimasin palagi. Tapos, hindi na siya masyadong agresibo. Yan po ang ating napapansin kay Bitas. Yan po si Bitas. Si Pugi mga kaprobinsya, oh. Yan, sa mga nakarang araw po, pinilabas natin siya para maka-exercise ng konti at mailabas na yung kanyang energy. Oh, kondisyon na siya mga kaprobinsya, oh. Yan. Pinalabas na yung kanya item niya. Pero hindi pa masyado. So masaya tayo pag makita natin na ganyan si Limer. Yan po ang isa sa mga pakay natin kung bakit tayo bumili. Para maparami natin yung lahi niya dito. Para ma-upgrade natin yung ating mga baka. Yan po ang isa sa mga purpose natin kung bakit natin siya binili. Masaya tayo ngayon kasi nakikita natin na mukhang na siya, bumalik na siya sa sigla. Thank you Limer, ha? Ginulat mo lang kami. Sa mga nakaraang video po natin, pinalabas po natin yung ating mga dumalagang baka. Pero ngayon na makulimlim yung panahon, hindi muna namin pinalabas. Bukas pag maganda na yung panahon, palabasin na natin sila. Yung kambing natin dito, umiyak pag walang napier. Kaya binigyan natin. Yung mga anak niya, nagsimula na din kumain ng napier. Yung dalawang buwer na lalaki. Si Jin, oh, malakas kumain ng damo. Ay, punungin ako, ha. At malaki na rin yung tiyan. Naghihintay kami kung kailan sa mga anak. Kasi sa hinala po namin, Montes.
Kasi ngayon wala pa siyang kain, pero malaki na yung tiyan niya. Nagtaka lang kami kasi ngayon po ang ika 12 months. At sabi po ni Brod, 1 taon lang yung kalabaw. Pero malalaman natin yan pag si Jin ay mga anak. Kasi na-recall po natin, na-ilista po natin kung kailan siya nakastahan. At 1 taon na at hindi pa siya nanganak. Wow, yung asula namin mga kaprobinsya, oh, napakataba. Kahit araw-araw pa tayo nag-harvest sa ating asula para ibigay sa ating mga ibon. Pero napakataba, oh. Isa sa ating mga napapansin na parang hiyang yung mga asula basta palaging umuulan. Mataba sila. Sa mga nakaraang araw po, may followers tayo na galing sa Dumaguete, nang hingi siya ng asula. Nang pumunta tayo ng Dumaguete, dinalhan natin siya. Yes sir. Siya po yung may-ari sa isa sa mga kilalang lechong manok dyan sa Dumaguete, Negros lechong manok. Si Sir Lugro, Frank Lugro, kung hindi ako nagkamali. Pakainin natin yung ating mga tilapia dito. Sa mga nakaraang video po natin, nag-harvest naman tayo ng mga tilapia at napakadali lang, 10 minutes lang, nasa mga 5 kilo agad yung nakuha natin. At napapansin din natin dito sa ating mga tilapia, napakabilis lang lumaki kasi hindi po ganoon karami yung nilagay namin dito. Mga ilang hits lang yung andito, tapos dito po kami palagi nagbawas o dito po kami palagi nag-harvest. Pati yung mga kuy natin dito malaki na, oh. Yung mga kapatid na doon sa concrete pan, mga maliit pa lang hanggang ngayon. Yan. Parang kakaunti lang na yung natira dito, or mailap na yung iba, hindi na lumapit pag makakita ng tao. Hindi katulad dito sa kabila. May ulan naman, oh. Dito po sa amin pabuso-buso yung ulan mga kaprobinsya. Isa sa mga palatandaan na malakas na yung tubig natin dito, yung ating source, umapaw na yung ating pan. Yan, oh. Napakatagal na po ito hindi nakaapaw yung ating pan. Pero ngayon, umapaw na siya. Mahiya na lumapit yung iba nating mga tilapia. Natakot sila baka hulihin. Dito po sa amin, pag wala kaming ibang pangulam, isda yung madali namin maisip. Yan, yung mga tilapia. Pwede na to paksiw. Kahit sandukin natin yan sa sipaw, makahuli tayo. Pero matagal na po natin sila na hindi napakain ng floater. Hindi po tayo nakabili. Yung pantat natin dito, pantat or hito, kaunti lang yung mga hito natin dito mga kaprobinsya. Yan, oh, malaki na. Gutom yung mga hito natin. Matagalap natin sila na hindi pagkain. Ano? Nagsilabasan sila.
Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung pagkain namin, oh. Inihaw na isda, may kanin, may suso na may gata, may kinilaw na seaweeds at saka isda, oh. Yan, sarap yan. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. Ano ba ako bo? Yan, takot pa kayo masakit, Rebo. Okay? Okay, oh. Magbiko na. Ano siya tanong? Okay. Langgaw ka na po ang mungkot. Ano? Tulo. Pagka. Hindi patingong ano ba? Hindi patingong. Ano ba? Tawa. Ikaw ba mano eh? Yan lang muna mga kaganapan dito sa aming mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi ng pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga viewers, sa mga kaibigan natin na nasa bansa na palagi nanonood, sa mga palagi nag-comment, sa mga likers. Maraming salamat po. Shoutout muna sa ating mga kaibigan dyan. Shoutout Bustadi family. And
Happy birthday kay Amara. Birthday niya August 6. Greetings from Bilin Crigier. Shout out kay Rodolfo Junior Fernandez, watching from Jeddah, KSA. Shout out kay Cupertin Quijada. Shout out kay Arnel Solis. Shout out kay Danilo Dimitrio. Shout out kay Robert Tubira from Houston. Shout out kay Roy Umali from Taguig. Shout out kay Divina Castro. Shout out kay Rancy Alag from Binyan, Laguna. At sa mga hindi ko po na shout out na lang po sa lahat at maraming salamat po.